Nakatikim ka na ba nito? 臭肥的海胆。 Yummy, yummy, yummy. Ito ang sea urchin. Sa mga Tagalog, ang tawag nila dito ay salongo. Sa ibang lugar naman, ang tawag nila dito ay tuyom, suwake, maritangtang, at kudin-kudin. Ang mga sea urchin ay maliliit at matitinik na lamang dagat. Meron silang matigas, pabilog na shell na natatakpan ng mahahaba at gumagalaw na spines na tumutulong na protektahan sila mula sa mga mandaragit o predator. Matatagpuan ang mga sea urchin sa sahig ng dagat at karaniwan sa mga mababatong kapaligiran o coral reef kung saan nakakahanap sila ng masisilungan at makakain. Sila ay karaniwang matatagpuan sa mababaw na tubig, sa baybayin hanggang sa malalim na bahagi ng dagat. May mahalagang papel ang mga sea urchin sa marine ecosystem, partikular na sa pagkokontrol at paglaki ng mga algae sa bahura. Ang mga sea urchin ay kumakain ng algae at detritus na nakakatulong upang mapanatili ang balanse ng ecosystem. Bilang karagdagan sa kanilang ekologikal na papel, ang mga sea urchin ay kilala rin sa kanilang mga gamit sa pagluluto. Yummy. Ang nakakain na bahagi ng sea urchin ay tinatawag na uni. Ang mga uni ay ang gonad ng mga sea urchin o ang bahagi ng kanilang katawan na responsable sa kanilang reproduction o pagpaparami. Ang uni o ang itlog ng sea urchin ay may kakaiba, pinong lasa at itunuturing na delicacy sa maraming lutuin lalo na sa Japan. Ang mga sea urchin ay nagpaparami sa pamamagitan ng pangingitlog o spawning. Sa panahon ng breeding season, naglalabas sila ng mga itlog at tamod sa tubig. At sa panahong ito, nangyayari ang fertilization o pagpaparami ng mga sea urchin. Ang mga fertilized na itlog ay nagiging larva at kalaunan ay tumitira sa sahig ng dagat at nagbabagong anyo bilang isang maliit na sea urchin. Upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga mandaragit o predator, umaasa ang mga sea urchin sa kanilang mga spine na maaring makamandag para sa ibang mga species. Maaari rin silang sumilong sa mga siwang sa ilalim ng mga bato. Ang mga sea urchin ay mga lamang dagat na minsay isinusumpa ng mga mangingisda bilang isang peste at ang mga ito ay karaniwang nudurog o kaya'y sinusunog. Pero alam mo bang napakamahal ng mga sea urchin sa ibang bansa? Oh my gosh. Sa Japan, halimbawa, ang sea urchin ay katumbas ng mamahaling pagkain na may mataas na presyo. Karaniwang itong nagkakahalaga ng 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos bawat kilo. Yummy. Ang pagpaparami ng sea urchin ay isang multimillion-dollar na industry sa Japan. Ginagawa ito sa Japan bilang isang delicacy ng sushi. Ang sea urchin ay tinuturing sa Japan bilang isang aphrodisiac o pagkaing pampatigas ng pototoy ni Manoy o kaya ay pampagana sa labing-labing. Ang pinakamasarap na bahagi ng sea urchin ay ang mga itlog nito na kilala rin bilang mga uni. Ang uni ay ang nakakain na bahagi ng sea urchin na may malinamnam, maasim at bahagyang matamis sa panlasa ng maraming tao na sobrang napakasarap. Madalas itong kinakain ng hilaw na sushi o sashimi. At ang kakaibang texture at lasa nito ay maaring maging isang napakasarap na pagkain para sa mga taong mahilig sa seafood. Kung titikman mo ito sa unang pagkakataon, maaari itong kakaiba sa iyong panlasa, pero sa mga nakatikim na nito, ito ay isang delicacy na sulit na subukan. Sa bansang Italy, ang sea urchin ay kadalasang ginagamit upang gumawa ng masarap at malinamnam na pasta sauce. Ang itlog nito ay nagdaragdag ng kakaibang maasim na lasa sa ulam na napakasarap lalo na kung may bawang, olive oil at sili. Sa bansang France, minsan ginagamit ang itlog ng sea urchin sa paglikha ng napakasarap na palaman. Maaari itong ihain sa mga inuman at isinasabay sa iba pang mga niluto. Sa bansang Korea, karaniwang itong niluluto bilang isang sopas o mga sinabawang pagkain o kaya ay pangdagdag na flavor sa sabaw. Sa Latin America tulad ng bansang Mexico, ang itlog ng sea urchin ay binuburo o ginagawang atsara na may halong lemon at iba pang gulay. Sa Japan, ang pinakasikat
sikat na pagkain na nagtatampok ng sea urchin ay ang paghahain nito sa ibabaw ng isang sushi rice na kadalasang nakabalot sa isang strip ng nori na isa namang uri ng seaweed. Ang malinamnam at maasim na flavor nito ay bahagi ng mga delicacies sa Japanese cuisine. Sa dami ng mga putaheng pwedeng lutuin gamit ang itlog ng sea urchin, wala na sigurong sasarap pa sa sea urchin na lutong Pinoy. Kaya naman nai-excite kaming malaman kung paano ito kinakain o kaya hinahain sa inyong lugar. Isulat lamang ang inyong kwento kung paano ito ginagawa sa comment section dito.